1988 taon. Saan ako? Anong nangyayari dito? Parang naglalakbay ako sa panahon. O orihinal na may-ari. Talagang nakaukit sa iyong ekiki ang pagiging tamad at mahilig sa masarap na pagkain. Namatay sa gutom at lamig dahil sa kahirapan. Mukhang nag-umpisa ako sa isang impyerno bilang isang manlalakbay sa panahon. Taon 2025. Ang singsing ay gintong daliri. Makakabalik sa modernong panahon. Kung ito ay inilagay sa kanayunan noong dekada 70. Siyempre, maghihirap ka. Chen Fan, ikaw na tamad na walang konsensya. 3 araw ng gutom ang nanay ko. Halos hindi na siya makabukas ng mata. Nakatago ka pa ng pagkain. Agad mo nang ibigay sa akin. Wow, ano ito? Sarap naman, Kuya Chen Fan. Gagamitin ko itong mga ration para makakuha ng pagkain. Talagang walang silbi. Halos mamatay na sa gutom ang tao. Kain lang ng kain. Hindi mga kapatid. Anong pakialam ko kung nagugutom ang nanay mo? May kinalaman ba ako dito? Bakit hindi kayo mismo ang maghanap ng makakain para sa kanya? Wow, Chen Fan, anong meron ka? Sa panahon ng taggutom na ito, mayroon ka pang ganitong bihirang bagay. Baka nagnakaw ka, di ba? Nagnakaw, pwede bang amoy ganito kabango? Kung gusto mong kumain, ayos lang. Halika, halikan mo ako. Ako na. Chen Fan, halika, halikan kita. Ay naku, huwag kang mahiya. Ano namang masama dito? Huwag kang masyadong lumabis, Chen Fan. Sobrang bango nito, Chen Fan. Mas masarap ito kaysa sa baboy na pinatay tuwing Pasko. Halos mamatay na sa gutom ang nanay ko. Makakain ba ito ng nanay ko? Dalhin mo na ito para makakain ang nanay mo. Hindi lang ang nanay mo. Lahat ng nagugutom sa baryo ay may bahagi. Pero bilang pasasalamat, hindi ba't kailangan mo akong pakasalan? Chen Fan, ayaw ko na kumain. Sandali lang, ate. Nagtatawa lang ako. Hintayin mo akong bumalik sa kwarto para kumuha ng pagkain. At ibibigay ko ito sa nanay mo. Sige, sasama ako, Kuya Chen Fan. Titingnan ko kung ano ang kailangan kong tulungan. Bakit parang nagbago na siya ng tao? At itong dalawang parasitiko, nakakainis talaga. Chen Fan, talagang nagbago ka. Dati, kahit na may sakit ang iyong sariling ama, wala kang pakialam. Ngayon, nagbago ka na. Hindi mo naman sinasabi na ako ay galing sa ibang panahon, di ba? Natakot lang ako sa gutom. At saka, pinagsabihan ako na walang silbi. Gusto ko ring pumili ng tono. Ngayon ay naging kaakit-akit siya. Eh. Pero talagang nakakaabala ang dalawang babaeng ito. Pupunta ako sa bahay niyo para ipatikim sa nanay mo ang modernong bigas. Saan ka ba biglang sumulpot? Talagang nakakagulat.
Ay, hintay ka sa akin. Chen Con, Chen Fan. Huwag ka nang kumain, tingnan mo, ang daming tao sa nayon. Sarap ang bango nito. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, ako si Chen Fan, may makakain kayo. Hindi kayo magugutom. Aba, kumain na. Sabi ko sa'yo, kaya mo na ngayon. Saan ka nakakakuha ng ganong karaming pagkain? Hindi ka ba nanggaling sa pag-ukit ng libingan? Wang tanga. Huwag ka namang sobra. Ito ay pagkain na hinanap ni Chen Fan mismo. At willing pa siyang hatiin sa lahat. Hindi siya ganito talaga. Si Kuya Chen Fan ang pinakamagaling. Tanga. Nakatago kayo ng pagkain sa bahay nyo pero nakikita nyo pang gutumin ang iba. At may lakas pa ng loob na sabihin ako. Ganito na lang, ang mga matatanda at bata ay pumunta na kunin ang pagkain. 2 kilo ng bigas bawat isa. Totoo ba, lahat ba pwedeng kumuha? Si Chen Fan ang nagsabi na masalita ako. Malaki ang loob mo. Bigyan mo ako. Bakit ka bibigyan? Huwag nang pakialam sa pagkain. Huwag nang pakialam, kumain na. Sa hinaharap, ikaw na ang kuya ko. Susunod ako sa'yo. Sinasabi mong dadalhin mo ako sa langit. Hindi ako bababa sa lupa. Sa susunod, kapatid ko na iyan. Kung hindi, bigyan mo ako ng kopya. Sige na nga. Dahil sa sitwasyon na makakasama kita sa trabaho sa hinaharap. Sa susunod, mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung hindi, wala nang ganitong magandang pagkakataon sa hinaharap. Sige, Kuya Xiao Fan. Chen Fan, ako ang matalik na kaibigan ni Lin Xiuya. Narito ako para tulungan kang itala ang listahan ng mga tatanggap ng sweldo. Para maiwasan na may ibang magkalat ng chismis sa hinaharap. Huwag nang abalahin si Suking. Ako na ang bahala sa pagkuha ng tala. Marunong din akong sumulat, ako na ang kukuha ng tala. Ako na ang kukuha ng tala. Mabilis akong sumulat, hindi madaling magkamali. Mabilis at tama akong magtala. 30 pamilya ang medyo nahihirapan. Unahin ang mga kulang sa pagkain. Nagtanong na ako. Hindi magkakamali. Ayos na. Huwag kayong mag-away. Lahat tayo ay nagsusumikap. Sabay-sabay nating gawin. Mas mabilis ito. Aktibasyon ng sistema ng pinakamayamang tao sa pagtulong. Tumulong sa 23 na pamilya sa nayon. Dagdag na puntos, 230. A-unlock ang pangunahing pagpapalakas ng katawan. Pupunta ako, may mga bagay dito sa pagpapalakas ng katawan na medyo kakaiba. Chen Fan, bakit ang lakas ng loob mo ngayon? Noon, hindi mo pa nga kayang buhatin ang balde ng tubig. Kuya Chen Fan, sobrang gwapo mo talaga. Chen Fan, magpatuyo ka ng pawis. Huwag kang mapagod. Ako na ang magpapahid sa'yo. Tingnan mo ang mukha niya. Makinis at batang-bata. Mas gwapo si Chen Fan pagkatapos niyang punasan ang kanyang mukha. Chen Fan, kumain ka ng mansanas. Napakabuti, napakabuti. Masyadong maingat ang lahat. Sobrang asim nito. Si Zhang Gihua mula sa kalapit na nayon ay humarang sa pintuan ng nayon. Tumayo kayong lahat dito. Ngayon gusto kong dumaan dito. Kailangan mo akong iwanan ng kalahati ng pagkain. Kung hindi, susunugin ko ang iyong bahay na gawa sa dayami. Zhang Gihua, huwag kang masyadong lumabis. Ito ay pagkain para sa mga taga nayon. Nangangahas ka pang magnakaw. Talaga namang napakaastig mong babae. Gusto mong magnakaw ng pagkain. Dumaan ka sa tabi ko. Batang yon. Umalis ka na, di ka naman kasali. Si Zhang Gihua ay kapitbahay namin. Laging nakikita sa taas at baba. Hindi naman kailangang gawin mong sobrang tapos na. Sa panahon ng malaking sakuna.
Ang mahalaga ay makaligtas. Kahit hindi mo gusto, kailangan mo akong bigyan. Ganito na lang. Mayroon akong magic powder. Gamitin mo ito, makakadagdag ito ng 3% sa ani. Tulungan mo akong diligan ang 3 araw. Ibibigay ko sa iyo ang magic powder para sa ani. Ituturo ko pa sa iyo kung paano gamitin. Talaga bang ganito kakahimala? Ano to, ang taas ng antas? Huwag mo akong lokohin ha. Ganito. Ihuhulog ko muna to sa lupa. Bukas, tutubo na tong damo. Kung bukas wala ring epekto, bumalik ka na lang at gibain ang kubo ko. Ayos, napagkasunduan na. Hindi kasing kahanga-hanga ang bukas gaya ng sinabi mo. Kailangan mo pang iwanan sa akin ang iyong pagkain. At nandito pa ang mga magaganda at bata na naghihintay. Tara na. Chen Fan, tutulungan kitang alalahanin. Oras na para magdilig. Para hindi siya magloko. Talagang maingat si King King. Chen Fan, punasan mo ang pawis mo. Ang tuwalya ko ay purong koton. Sobrang sumisipsip ng pawis. Huwag mong sabihing mabango pa itong tuwalya. Chen Fan, kumain ka ng candy. Matamis? Paano mo alam na mahilig ako sa matamis? Chen Fan, bibigyan kita ng regalo. Ito ang paborito kong sombrero. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Ako ang magbibigay sa'yo ng proteksyon laban sa hangin at ulan. Maganda talaga ang sombrero na ito. Pero medyo hindi bagay sa suot ko ngayon. Mas mabuting itabi na lang natin ang usapan. Para maiwasan ang abala sa huli. Gusto mo lang makipag-ugnayan kay Chen Fan. Huwag mong isipin na makikipag-agawan ka sa akin. Kuya Chen Fan, huwag kayong mag-ingay. Lahat tayo'y magkakasama. Anong dapat ipag-awayan? Lahat ay may silbi, lahat ay may silbi. Huwag na tayong mag-away. Kuya Chen Fan, Kuya Chen Fan, Kuya Chen Fan. Gusto ko rin magdilig ng lupa. Palitan natin yung gatas ng Diyos-Diyosan. Sabi nila, sobrang galing daw nito. Malapit na rin akong magdilig. May lakas pa ako sa pagtatrabaho. Tama ba o mali? Sige, sumunod ka lang sa akin. Kung may makain ako, meron ka rin. CJ, Chen Fan Ji. Chen Fan. Chen Fan, Chen Fan. Lumabas ka dito. Tara, tingnan natin. Yung sinasabi mong magic powder, epektibo ba talaga? Epektibo, 7. Walang bisa na. Binibigay ko sa'yo ang pagkain na iyon. At pati na rin ang iyong kubo ay binigay ko na. Lumabas ka na dito. Lumabas ka na. Tingnan mo na. Ay naku. Pakita mo sa sarili mong mata. Ay naku. Bakit napakakaiba? Lahat ay lumalabas lang. Ano bang espesyal na bagay ang iyong magic powder? Tama ka talaga. Sinabi ko na ito ay aking natatanging lihim. Siyempre, epektibo ito. Talagang maganda ang resulta. Tama ang sinabi ni Chen Fan. Ang mga bagay mo ay talagang kahanga-hanga. Ay, mukhang mawawala na tayo ng pagkain. Ay, huwag ka munang umalis. Ibibigay ko sa iyo ang kaunti sa aking mahiwagang pulbos at pagkain. Hindi ba ito masama? Dati, napakaimas ko sa iyo. Sobrang sama ko sa iyo. Napakabait mo sa akin. Nahihiya na ako. Wala iyon. Kamag-anak tayo. Sa hinaharap kung may pagkain ako, hindi ito mawawala sa lahat. Ay, talagang mabait ka. Salamat. Salamat, okay lang ako. Napakabait mo, talagang mabait kang tao, salamat. Salamat, ayos lang. Kunin mo na, kunin mo na. Ay naku, anong nangyari sa tubig na ito? Naging itim at mabaho na. Ilang tahanan. Lahat sila uminom at nagkadyarhea. Napakadumi ng tubig na ito. Walang malinis na tubig na maiinuman. Lahat tayo ay magkakasakit balang araw. Tama ka, Kuya Chen Fan. Sobrang mabaho ng tubig na ito.
Mag-isip ka na ng solusyon. Nga, Chen Fan. Tingnan mo ang tubig na ito. Mabaho at madilim. Uminom ng 7, hindi ka magkakasakit. Baka pwede nating isipin ang ibang paraan. Lahat ng bata sa nayon ay may diarrhea. Siguradong may mga bangkay ng hayop o putik. Linisin natin ito. Hindi sapat ang basta linisin. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mag-filter. Huwag mag-alala, mayroon akong lihim na resipe ng malinis na tubig mula sa aking mga ninuno. Maaari nitong gawing malinaw ang maitim na tubig na ito. Chen Fan, totoo ba? Maghintay kayo sa akin. Napakadali ng lihim na pamamaraang ito. Gumagamit lang ito ng buhangin, uling at tela. Ngayon, ituturo ko ito sa lahat. Nandito ang mga bato ni Chen Fan. Ngayon ay ang pinakamahalagang bahagi. Ito rin ang pangunahing bahagi ng lihim na pamamaraan. Aktibong uling. Mayroon akong cotton cloth. Ang cotton cloth ay bago. Gamitin mo ang sa akin. Mas maganda ang sa akin, ibigay mo sa akin. Bigyan mo ako, tutulungan ko si Chen Fanje. Halika, Chen Fanje, tutulungan kita. Ang hirap ng sitwasyong ito, sobra. Sige, magtulungan tayong lahat. Mataas ang kahusayan. Chen Fan, parang magic ba ito? Chen Fan, magic ito. Hahaha, tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Ano to? Kaya nitong gawing malinaw ang tubig. Hindi ako naniniwala. Tingnan nyo, ano sa tingin nyo? Naging malinaw. Ano sa tingin nyo? Wow! Hayaan nating subukan ito ng punong bayan. Sige, inumin mo na. Subukan mo muna. Pwede bang inumin ito? Punong bayan, subukan mo. Sige, susubukan ko. Matamis ang tubig na ito. Walang kahit anong kakaibang lasa. Mas masarap pa ang tubig sa balon noon. Chen Fan, sobrang mystery ng lihim mong recipe. Siyempre naman. Tikman ko nga, bakit ako hindi maniwala? Ang sarap kaya, matamis pa. Totoo, sobrang tamis talaga. Chen Fan, ang galing ng lihim mong resipe. Ang galing din ng lihim mong resipe. Turuan mo naman ako, please. Uwi ako para ayusin din ang bahay namin. Siyempre, bawat pamilya ay dapat matutunan ito. Napakabuti, napakabuti. Chen Fan, ang galing mo talaga. Nalutas ang krisis sa tubig ng buong baryo. Nagdagdag ng 150 puntos. Kasalukuyang puntos 380. May mabuting tao ba dito? Wala na akong kinakain ng ilang araw. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Mayroon bang mabuting tao? Pakiusap, bigyan niyo ako ng makakain. Pakiusap, bigyan niyo ako ng makakain. Pakiusap na, bigyan niyo ako ng makakain. Dumating ako dito para manghingi ng tulong. Chen Fan, huwag kang pumunta roon. Mukha siyang sinungaling. Paano kung maloko tayo? Pero mukhang kawawa siya eh. Chen Fan, kuya. Bakit hindi natin siya tulungan? Bigyan natin siya ng kaunting bagay. Mukhang totoo si Chen Fanje. Hindi siya mukhang manloloko. Bigyan mo siya ng makakain. Kung hindi, bigyan mo na lang siya ng makakain.
Salamat, kuya. Gamitin mo muna ito bilang pangsalang. Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang manatili sa aming nayon. Marunong akong maglaba at magluto. Marunong din akong magtrabaho sa bukid. Chen Fan, wag mo siyang iwan. At saka, hindi naman talaga mayaman ang aming baryo. Kaya mag-iwan tayo ng isang tao. Para may makain. Kitang-kita sa mata niya na hindi siya tinitingnan ng tama. Iyon lang. Isa na namang nagsusubok na kunin si Kuya Chen Fan mula sa atin. Huwag na nating iwan siya. Iwan na natin siya. Malakas siya. Malakas ang lakas niya. Magaling at useful sa trabaho. Si Chen Hu. Si Wei Mei ay sobrang galing. Makakatulong ng malaki kung mananatili ka. At mas marami ang tao, mas marami ang lakas. Subukan mo na lang ulit. Subukan mo na lang ulit ang sitwasyon. Talagang kaya kong magtrabaho. Malakas ako. Kaya kong buhatin ang mga butil. Kaya ko ring diligan ang lupa. Kuya. Ay nako, huwag kayong mag-agawan. Kasalukuyan tayong kulang sa tao sa baryo. Hayaan na lang si Xiaomi na manatili. At saka magiging magkapatid kayo. Magtulungan kayo. Sino bang magkapatid sa kanya? Ayoko ring maging kapatid siya. Huwag kang bata. Medyo nakakaawa siya. Sa hinaharap, magtulungan tayo. Unti-unting magiging pamilyar tayo. Huwag kang bata. Medyo nakakaawa siya. Sa hinaharap, magtulungan tayo. Unti-unting magiging pamilyar tayo. Chen Fan, hindi maganda, hindi maganda. Yung Zhang Qihua. Nang nagdidilig siya, nawala yung Diyos-Diyosa na pulbos. Hindi mahanap, nawala. Hanapin mo siya, hanapin mo siya. Hanapin mo siya. Tara, hanapin mo siya, Tara. Ay, andito na siya. Ay, dumating na siya. Nandito na siya. Ay, Chen Fan, pasensya na. Kakagaling ko lang lagyan ng fairy powder sa lupa. Bakit nang umikot ako, hindi ko na makita si Pito? Nakikita ko na ayaw mong diligan ang lupa. Para mo sinadyang itago ito. Hindi ako nagtatago. Itatago ko na ang kidlat. Siyempre ikaw ang nagtagong. Siyempre ikaw ang nagtago nito. May mga bakas ng paa. Totoo ang mga mata ko, hahanapin ko. Noong nagugutom ako, madalas akong naghahanap ng makakain. Tara, hahanapin ko pa. Nandito na ako sa lugar na ito. Bakit wala namang Pito? Sino ba ang nakakaalam? Hindi ko na mahanap. Saan ka pumunta? Alainan. Aha. Nahanap ko na, nahanap ko na. Akala ko kasi ay nasa mga damo lang. Talagang napakabuti. Salamat sa iyo, kapatid. Haha, mamaya magpapatuloy akong magdilig. Tinitiyak kong mababasa ito ng husto. Ayos, ayos, ayos. Chen Fan, kumain ka ng candy. Tingnan mo, pagod ka na. Chen Fan, punasan mo ang pawis mo. Yenwei, ako na ito. Si Kuya Chen Fan ay pawis na pawis. Papahid ko sayo. Ako na. Halika, Kuya Chen Fan. Kumain ka ng pandesal. Kakatanin ko lang ng prutas, sobrang tamis. Sige, masaya naman tayong lahat. Yehi, Chen Fan, mamaya gagawin kong steamed egg custard para sa'yo. Para mapalakas ang katawan mo. Ako rin, gagawin ko ang egg cake para sa'yo. Pwede rin akong magluto ng millet porridge. Gagawin ko ang brown sugar porridge para sa'yo. Para mapalakas ang dugo, para mapalakas ang dugo. Magpiprito ako ng wild vegetables. Malinis, pampawala ng oily na pakiramdam. Ang itsura mong seloso ay nakaka-cute pa rin. Magkakasama tayong kakain mamaya gabi. Ang saya ng ganitong pagtitipon. Ibigay mo sa akin yung water purifier at yung fairy powder. Ibigay mo na. Huwag kang masyadong arogante. Hindi rin kami basta-basta natitinag. Huwag mong subukan na saktan si Chen Fan. Dumaan ka muna sa akin. Hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Gusto ko yung mahiwagang pulbos. Ibigay mo sa akin. Impossible.
Sobrang imposible. Maghintay kayo sa akin. Hintay lang, hintay lang, hintay lang. Hintayin mo at makikita mo. Ngayon ay maaaring ipagpalit ng 1-0 na baon ng karne. Isang bag ng buto. 2 kilo ng baboy. Matagumpay na naipagpalit na gamit ang 200 na puntos. Kasalukuyang puntos 180. Ang bigas na ibinigay ni Chen Fan kahapon. Nakita ko kaninang umaga, wala na. Si Wang Erling ay palaging tamad. Kahapon, habang nagbigay ka ng pagkain, tinutokso niya ako. Siyempre, siya ang nagnakaw, hahaha. Aont Wang, huwag kang magbintang ng walang batayan. Hindi ko ninakaw ang pagkain mo. Bakit mo ako pinagdududahan? Hindi ka naman mabuting tao. Siyempre, ikaw ang may gawa nito. Paano tayo makakapagtrabaho kung walang pagkain? Wang Erling, saan ka kagabi? Pumunta ka ba sa maliit na gubat sa silangan ng Nayon? Wala akong ginawa kagabi. Natulog lang ako sa bahay kagabi. Bakit parang putik sa sapatos mo ay katulad ng sa maliit na gubat? At mayroon ka pang sako sa iyong bag, na eksaktong kapareho ng sa bahay ni Chawang. Eksaktong kapareho. Siguradong siya ang may gawa nito. Kasing kapareho ng sa amin, kaya tiyak na siya ang nagnakaw. Paano tayo mabubuhay ng walang pagkain? Nagkamali ako. Talaga namang nakakahiya ako. Ako ang nangungulit sa mga butil ni Tia Wang. Sandali lang, tatawagan ko si Tia Wang. Ipapadala ko ang mga butil kay Tia Wang. Agad ko itong ibabalik. Humihingi ako ng tawad kay Tia Wang. Paano ba si Chawang, si Wang Erling, sa iyo kapag araw-araw? Umalis ka na, pupunta na ako. Dadala ko sa iyo ang pagkain. Tara na. Bakit mo unang ibinigay ang bao kay Suking? Hindi mo ako binigyan muna. Ibig sabihin, bes ka, Chen Fanje. Sa tingin ko, wala namang masama. Dumating lang ako ng maaga. Hindi sinasadya ni Chen Fanje. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang mangyari to. Ganito na lang, mamayang gabi magpapakain tayo ng hotpot. Sige na nga. Uy, ang damo sa Dines Village ang ganda talaga. Siyempre naman. Ibebenta ko na lang sa pinakamataas na presyo. Sige, salamat. Sige, bibilangin ko para sa'yo. Salamat, Chen Fan. Ikaw ang nanguna sa pagkuha ng mga halamang gamot. Ikaw ang mag-aayos ng pera. Dapat ay ayon sa trabaho ang hasyan. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Sa susunod, magkakaroon tayo ng pagkakataon na kumita ng sama-sama. Wow! Ang daming pera. A-allocate natin ang perang ito. Kay Suking. CJ. Ang ganda. Pwede tayong magsaya mamaya. Ayos na ayos. Punong barangay. Narinig ko na may gagawin silang agawin ang pera mo sa damo. Mag-ingat ka mamaya gabi. Salamat kaibigan. Walang anuman, sige. Ibigay mo ang pera mo sa pagbebenta ng damo. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti ninyo. Sino nang matapang, tatawagan ko ang buong baryo. Suntukin mo siya, Chen Fan. Matagal na naming pinaghandaan ka. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maging mapaghambog. Kung may isip ka, umalis ka na. Sino ang may lakas ng loob na galawin si Chen Fan? Dapat mo munang malampasan ako.
Ah, huling babala na ito sa'yo. Kung hindi kayo aalis, hindi na ako magiging mahinahon. Huwag makialam. Huwag makialam. Sila ay mula sa inyong nayon. Si Limini ang nag-utos sa amin na dumating. Sinabi pa niya na maraming lumang barya sa inyong nayon. Pinaaalalahanan kami na hanapin ito. Ah, huwag gumalaw. Ako ay nag-iisip lang. Na makakuha ng mas maraming pera. Sabi ni Liminyang, kung makakuha ka, ibigay mo sa akin. Nagkamali ako. Nagkamali ba ako? Ibigay mo silang dalawa sa punong bayan para ayusin. Sa sobrang tanga mo, paparusahan kita na magwalis ng 3 araw. Magsusulat ka ng 1,000 salita ng ulat. Paano nalaman ni Limini ang tungkol sa pilak? Ang nakatagong pilak ay hindi dapat malaman. Baka nag-iisip lang siya, huwag mong seryosohin. Nabenta ng kabuuan ay 718 piraso at 6 sentimo. Batay sa bigat ng mga gamot, bawat isa sa atin ay makakakuha ng hanggang 2 bahagi. Ang natitira ay itatabi natin para sa pagkukumpuni. Dadaan tayo sa maliit na tulay. Sang-ayon ba kayo? Sang-ayon, matagal nang kailangan ayusin ang maliit na tulay. Walang makadaan sa bayan, hindi makalakad. Sa tingin ko, hindi ito makatuwiran. Kahit nakadalasang tamad ako. Pero sa pagkakataong ito, nagtrabaho rin ako sa pagbebenta ng gamot. Nakakuha rin ako ng maraming tradisyonal na gamot. Gusto kong makakuha ng dagdag na 5 sentimos. Para makabili ng sabon. Paano mo naman nasasabi yan? Noong nakaraan, ikaw ang nagbigay ng impormasyon. Sa pagkakataong ito, mabuti na nga at hindi ka pinabayaan. Hindi talaga pwedeng bigyan siya ng sobra. Ngayon, natutunan ko na, di ba? Lahat sumusunod sa patakaran. Sino yung nasa likod mo? Hihi! Ako yung katulong ni Boss Liu. Nandito ako para tumulong. Unang tanong natin sa mga nakakaalam. Huwag magmadaling magbenta. Nag-ipon pa ako ng lumang selyo at tanso. Mayroon ba sa inyo sa baryo? Bibili ako ng mataas na presyo. Sayang. Yung silver dollar na yan ay peke. Aba, hanggang 1 piso lang ang maibibigay ko. Kung gusto, tutulungan kitang ayusin. Bigyan kita ng 2 piso, ayos ba? 2 piso. Maraming bigas ang mabibili sa 2 piso. Hindi maliit ang 2 piso. Benta. Wala kang alam. Huwag kang makinig sa kanya, Chen Fan. Hindi dapat pagkatiwalaan si Chen Fan. Nagsisinungaling ka ba? Boss Wang, sino ba ang niloloko mo? Yung silver coin na ito mukhang totoo. Parang sobra na yung kasinungalingan mo. Nalaman na namin. Sa lingkod, 1 maolang binili mo na may silver coin. Binenta mo ang tupa sa 730 yuan. Gusto mo kaming lokohin? Tara, alis na tayo. May isang lumang bahay sa kabilang baryo. Maraming mga kayamanan sa loob.
Kung dadalhin kita para hanapin ang mga kayamanan, pwede bang hatiin natin sa dalawa? Baka bitag lang ang lumang bahay. Hindi ako naglalakas loob mang-agnas ng libingan. Ay, hindi ito pagnanakaw ng libingan. Iyan ay bahay na walang nakatira. Mayroon akong mga pahiwatig. Ay nako, bakit ganito? Totoo ang mga pahiwatig. Baka tingnan natin ang ibang lugar kung mayroon. Ano ito? A-unlock ang pangunahing kasanayan sa pag-verify ng mineral. Dagdag na 500 puntos. Kasalukuyang puntos, 980. Pwede nang suriin ngayon. Karaniwang mineral na bato, 7. Hindi ka na maluloko kapag may nahanap kang mahalaga. Mas ligtas kung ako ang mag-iingat nito ng malapitan. Tutulungan kitang buhatin. Ilagay mo na lang sa akin. Hindi ito mamamasa sa akin. Pwede bang dito na lang ako? May safe box naman ako dito. Kuya Chen Fan, Kuya Chen Fan. Nako, hindi maganda, hindi maganda. Hindi maganda, hindi maganda. Nako, hindi maganda, hindi maganda. Si Limini ang nagkakalat ng chismis sa baryo natin. Sinasabi na tinatago mo ang mga yaman para sa sarili mo. Ay, gusto pa niyang lihim na ibenta ang mga pilak ng aming nayon. Itong patay na babae. Pupunitin ko ang kanyang bibig. Sasama ako sayo. Huwag tayong magpadalos-dalos. Walang anuman, hindi kailangan. Alam ng lahat sa puso nila. Ang mga chismis ay kusa ring mawawala. Chen Fan, ipinaliwanag ko na sa mga taga-baryo na ang mga kalokohan ni Limini Ang ay magdudulot ng problema. Chen Fan, ito ang mga talaan na iniwan ng iyong ama noon. Dahil sa kaguluhan ni Limini Ang, dapat kong ipaalam ang katotohanan sa lahat. Ano ang nakasulat dito? Ito ang mga talaan mula noon. Ang ama ni Chen Fan ay talagang mahusay. Nakakainis. Tutulong din ako. Maghanap tayo ng ebidensya para malaman ng lahat ang nangyari noon. Kuya Chen Fan. Ayaw ng mga tao sa ating baryo na magsabi ng totoo. Natatakot silang makasira sa pangalan ng ating baryo. Sino? Pumunta ka na sa harap. Kung pipigilin mo kami, hindi ka namin palalampasin. Ako, pwedeng magsalita. Pero hindi ako pwedeng magsalita. Hindi ako pwedeng magsalita. Siguradong mga taong nagkamali sa iyong ama noon. Takot silang mawalan ng mukha ang kanilang mga anak. Hindi pwedeng itago ang katotohanan. Ang pagtatago ng mga bagay ay talagang nakakahiya. Magtipon ng lahat para sa pulong. Sa isang salita mo, alam na ng lahat na may magnanakaw sa ating bayan. Huwag kang magbula. Mayroon ka bang itinatagong lihim? Nakasulat sa libro ng mga account. Sinasabing tinanggap ng iyong ama ang mga benepisyo mula sa ibang nayon noon. Sadyang inakusahan si Chen Fan ng walang dahilan. Ang tatay mo ay masama. Anong nangyayari? Ay nako, hindi ito kasalanan ko. Ito ang sikreto na iniwan ng tatay ko bago siya namatay. Na inutusan akong itago. Ay nako, lahat ng ito ay mga kabutihan na ginawa ng tatay mo noon. Tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang. Sabi ng tatay ko.
Nagtago si Chen Fan ng isang batch ng kayamanan. Hindi ito pagkain. Ito ay isang batch ng mga antigong bagay. Mahalaga ito. Natatakot akong malaman ng ibang tao sa nayon at nakawin ito. Nakatago ito sa silong sa silangan. Mahalaga ba ang mga antigong bagay? Chen Fan, tara na at maghanap ng kayamanan na saan ito nakatago. May tiyak na lokasyon ba? Huwag tayong magmadali. Tanungin muna natin ng maayos. May lakas ako. Sasama rin ako sa paghukay. Sasama rin ako sa kontrol. May tiyak na lokasyon ba? Meron ba na saan ito nakalagay? Sa silong sa silangan. Hindi pa nakapunta ang tatay ko. Alam ko. Dadala kita, pupunta tayo sa kontrol. Sige, sasama na rin ako. Tara na, punta na tayo. Punong barangay, punong barangay. Ito ay hinahanap ng matagal na pito. Saan dito ang kayamanan? Ay, hanapin mo lang. Hindi ko alam kung nasaan eh. Maghanap ka ng dahan-dahan, ikaw ang punong bayan, hindi mo ba alam? Alam ko na, hindi na ako hahanap. Maghanap ka ng dahan-dahan. Ito ay hinahanap ng matagal na pito. Nasaan ang baby? Hindi mo kami maluloko, di ba? Hindi kami maluloko. Tingnan mo ito, kapitan ng nayon. Hindi ba ito isang relikya? Hindi ba ito isang antigong bagay? Ang dami ng mga bagay. Lahat ng ito ay kayamanan. Di ba't ito ang kayamanan? Punong barangay. Mukhang totoo nga lahat ng sinasabi nila. Totoo talaga, totoo talaga. Hindi lang basta nahanap ang tunay na bagay. Hindi lang basta nahanap ang tunay na bagay. Ano ba talaga ito? Ay, ang dami naman. Talaga may mga kayamanan dito. Mga ordinaryong luma na bagay lang ito. Hindi naman gaano kamahal. Pero mahalaga sa alaala. Sige na nga. Huwag gagalawin. Talaga namang marami pa rin. Huwag gagalawin. Itong lumang bagay ay mula sa aming baryo. Bakit sinasabi mong iyo ito? Akin ba talaga ito? Sa kanya ito. Sa amin ito. Ito ay ninakaw dati ng tatay mo. Akin ba talaga ito? Sa kanya ito. Ito ang atin. Huwag niyong agawin ang aming mahal. Huwag mong subukang agawin ang aming mahal. Magpakita ka ng ebidensya. Ikaw iyon, ikaw iyon. Ito ang atin. Ito ang atin. Ito ang atin. Ikaw nga. Ipakita mo ang ebidensya. Paano mo mapapatunayan na ikaw ang may-ari? Sa amin ang baryo. Paano mapapatunayan na sa inyo ang baryo? Anong nangyayari? Yung luma pa rin na usapan. Chen Fan, pasensya na talaga. Noong panahon, hiniram ng lolo ko ang mga lumang bagay na ito mula sa tatay mo. Sinasabing ibabalik, pero hindi pa na ibabalik. Ganun ba? Kukunin ko ang ilan sa mga espesyal na produkto ng aming baryo para sa iyo. Paano kung ganito ang usapan natin? Anong masarap na pagkain? Ito ay magandang bagay. Bakit hindi mo sinabi kanina? Halos nag-away kami dahil dito. Ang saya, may candy na tayo. Sana magkasundo ang ating dalawang nayon mula ngayon. Bakit hindi natin ilagay ang mga lumang bagay na ito sa nayon bilang display? Bilang alaala. Napakagandang ideya nito. Magandang ideya. Tamang-tama para maalala ng lahat. Ang mga ginawa ng mga ninuno. Ay naku, ayos, sige. Sige, ganito ang ating desisyon. Ilipat ang mga bagay sa silid ng mga exhibit. Ayos, tara na. Sumunod sa punong barangay. Ihatid ang mga lumang bagay sa silid ng mga exhibit. Chen Fanji. Ayos na ang aming museo sa nayon. Pwede mo akong tawaging tagapangasiwa. Titingnan ko kung maayos. Sisiguraduhin kong hindi mawawala ang mga bagay mo. Maglinis ka muna ng iyong lugar bago tayo mag-usap. Nakalinis na ako.
Pero hindi pa ito maayos. Chen Fan, itong mga lumang bagay mo. Kukunin ko lahat ito sa halagang ₱1 nye, saan ka nakakita ng ₱1? Hindi kami nagbebenta. Ako ay isang kawani ng cultural center ng bayan. Ang mga lumang bagay na ito ay may halaga sa kasaysayan. Kahit na nililinis ko itong salamin, maliwanag pa rin ito. Siguradong magugustuhan ako ng mga turista. Kailangan kong kuhanan pa ng ilang larawan para sa alaala. Naiinspeksyon na ang mga pintuan at bintana, ligtas na. Dapat malinaw ang nakasulat na taon sa etiketa. Huwag magkamali sa paglalagay ng pito. Huwag magkamali sa pagsulat. Kung nandito ako, walang makakadamay sa sirain nitong lumang bagay. Anong gusto mong gawin, anak? Tinitingnan ko lang kung may depekto. Gusto mo bang magnakaw ng gamit namin? Wala. Akala mo ba bobo kami? Noong nakaraan, gusto mong mandaya pero hindi ka nagtagumpay. Ngayon, nandito ka na naman para mangagaw. Umuwi ka na, kung hindi kami magiging magalang. Pumunta na ang punong barangay. Si Limay niyang nangunguha ng luma. Paulit-ulit mong ginagawa, hindi ka pa rin natututo, ha? Hoy, sasabihin ko sa'yo. Kung magpapatuloy ka pa, ipapadala kita sa pulis. Ay, ikaw, Limay niyang. Nagnanakaw ka. Kuya Chen Fan, nahuli ko na siya para sa'yo. Ano ito? Ay, ito ang reseta na iniwan ng iyong great-grandfather noong araw. Sabi nila kayang magpagaling ng lahat ng sakit. Pero nawala na ito pagkatapos. Dito mo ilagay. Marunong naman akong magbasa, pwede kong pag-aralan. Ako na ang mag-iingat nito kasama mo. Ilagay mo ito dito. Maaari itong maiwasan ang moisture. Gagawa ako ng kopya para sa talaan. Tutulungan kong bantayan ito. Walang makakakuha nito. Ay naku, wag na kayong mag-away. Si Suking ang mangangalaga dito. Si Xiui ang gagawa ng kopya. Si Xiaomi ang namamahala sa pagbabantay. Si Qianyu ang responsable sa pagkuha ng litrato at pag-record. Si Xiaoya ang namamahala sa seguridad. Sa ganitong paraan, nagtutulungan ang lahat. Chen Fanji. May mga tao sa bayan na nagtatanong tungkol sa reseta na ito. Siguro ito na iyon. Handa silang magbayad. Baka bilhin mo ng 20 yuan. Benta mo na ng 20 yuan. 20 yuan ah. Kung ibebenta ng 7, pambili na ito ng bagong bintana sa museo. CJ. Ito ay minana mula sa aming angkan, hindi pwedeng ibenta. Kailangang manatili ito sa baryo. Tama si Xiaoya. Hindi ito mabibili. Subukan muna kung makakagawa ng gamot. Kung talagang epektibo, saka natin ipapakalat. Ang reseta ay para sa lahat. Tingnan muna kung makakagawa ng gamot. Tingnan ang epekto bago ipakalat. Natagpuan ang nawawalang reseta, dagdag 200 puntos. Kasalukuyang puntos 1,480. Narinig ni Chen Fan na may tagong reseta ka. Gusto naming makipagtulungan. Gawing gamot na tradisyonal ang reseta. At ipakalat ito sa buong bayan. Lungsod. Ano sa tingin mo? Ayos lang, makikinabang ang mas marami. At makakatulong pang kumita ang nayon. CJ. Kailangan munang pumirma ng kontrata para malinaw ang karapatan. Hindi pwedeng sila lang ang magkaroon nito. Tama si Xiaoya sa sinasabi niya. Hindi tayo dapat maloko nila. Chen Fan, kailangan mong pag-usapan ang mga kondisyon nila. Bago magdesisyon kung makikipagtulungan o hindi. Chay. Wang, pwede ang pakikipagtulungan. Pero ang karapatan sa reseta ay sa amin. Ang ospital ay maaari lamang gumamit. Hindi pwedeng ibenta muli. Lungsod. Walang problema. Maaari pa akong magpadala ng nurse para tumulong sa inyo sa pagbuo ng gamot. Sige po, Dr. Wang. Chen Fan, peke ang gamot mo. Siguradong peke ito. Huwag mong istorbohin ang ospital. Nasisiyahan ka, naiinggit, nagsiselos.
Nagamot na ni Loluzhang ang sakit niya. Pero huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Kung magpapakalat ka pa ng tsismis, huwag mong asahan na hindi namin gaganti sa'yo. May ebidensya ako dito. Huwag kang magbulaan. Subukan muna natin ng 1 linggo. Kung maganda ang resulta, saka tayo magpirma ng kontrata. Sige, ayos. Parang pamilyar yung taong ito sa akin. Siya si Auntie Liu. Pero di ko maalala kung sino siya. Nang sinabi mo iyan. Parang naging tao na siya na nagbebenta ng mga antigong bagay. Tingnan mo kung totoo ba. Tiyak na totoo. Sa tingin ko. Baka interesado sila sa mga lumang bagay sa ating baryo. Mga antigong bagay nga. Kuya Chen Fan, anong gagawin natin? Palalakasin natin ang pagbabantay. Maglalagay tayo ng simpleng surveillance. Habang nandito ako, kahit gaano karami sila, lalabanan ko sila. Ako ang bahala sa paggawa ng patrol schedule. Ganito, si Xiui ang bahala sa patrol sa araw. Si Suking ang bahala sa surveillance. Si Xiaomi ang bahala sa pagbabantay sa gabi. Si Qian ang bahala sa pagpapasa ng mensahe. Si Xiaoya ang namamahala sa emergency. Nandito lang ako para tumulong. Bilisan mo, Chen Fan. May magnanakaw. Mga nagbebenta ng antigong bagay. Talagang nandito na, habulin mo. Uy, magandang bagay itong jade pendant. Uy, ang halaga nito ay 50 yuan. Huwag kang gumalaw. Dumating na ang pulis. Tingnan natin kung saan kayo tatakas. Wala na kayong takas. Tita Wang. Kailangan mong tumawag sa istasyon ng pulisya para magulat. Huliin sila. Pupunta na ako ngayon. Hello, ito ba ang pulisya? Nakuha namin ang mga nagbebenta ng mga antigong bagay. Sa maliit na gubat sa aming guzho ang nabaryo. Ang galing. Chen Fan, nakagawa tayo ng malaking kabutihan. Tama, malaking kabutihan talaga. Nahuli natin sila. Parang sila lang ang 2 yun noong nakaraan. Bakit hindi pa dumarating ang pulis? Mr. Police, nahuli namin ang mga nagbebenta ng mga antigong bagay. Ibinibigay na namin sa inyo. Tara na. Hintayin mo ako, ikaw. Hindi ka namin palalampasin. Naghihintay ako. Gusto mo pang tumakbo? Gusto tumakbo? Bawiin ang jade pendant. Mahuli ang smuggler ng mga antigong bagay. Dagdagan ng 1,000 puntos. Kasalukuyang puntos, 2,480. Nako, delikado na. Yung boss ng smuggler, tawag niya ay Scar Sister. Sabi nila, napakaastig niya. Sinabi niyang pupunta siya sa ating ngayon para sirain ang ating silid ng mga exhibit. At gusto pa niyang agawin si Limiang, paano natin ito gagawin? Kung mangahas sila, dadalhin ko ang buong nayon para makipaglaban sa kanya. Kuya Chen Fan, natatakot ako. Huwag kang magpadalos-dalos, si Ate Scar ay kilalang masamang tao sa bayan. Kung makikipaglaban tayo, tayo ang matatalo. Kailangan pa rin nating mag-isip ng paraan. Huwag matakot. Nandito ako. Ipoprotektahan kita. Una nating gagawin ay magplano. Huwag magmadali, magplano muna tayo ng maayos. Shuya, ikaw ang bahala makipag-ugnayan sa mga residente. Mag-ayos tayo ng code word. Suking, itago mo ang mga lumang bagay sa nayon. At ang mga reseta.
Lagyan mo ng marka sa nayon. Xiao Mei, dalhin mo ang ilang kabataang taga nayon para magpatrolya sa araw. Kian, ikaw ang mangangalaga sa bantay sa entrada ng nayon. Xiao Ya, ikaw ang responsable sa pagsasanay ng mga taga nayon. Turuan mo sila ng mga batayang paraan ng depensa. Sing Chen Fanji, ikaw, bigyan mo rin ako ng trabaho. Gusto kong tumulong kasama ang lahat, okay ba? Chen Fan, kaya ko ring magpatrolya. Hayaan mong sumama si Erlingzi sa akin. Gusto ko ring magpatrolya. Huwag ganyan, sweet ang dila mo. Gusto ng mga taga-baryo na makinig sa iyo. Bata pa si Kian. Tama lang na siya ang magbantay. Huwag tayong magulo. Kailangan nating makinig kay Chen Fan. Sundin natin ang plano, huwag magkalat. Mahalaga ang lahat. Ako ang magbabantay sa gabi. Magpapalitan tayo. Hindi makalusot si Sister Scar. A-unlock ang pangunahing kasanayan sa seguridad. Dagdagan ng 200 ang puntos. Kasalukuyang puntos, 2,480. Kayong mga ilan. Sino nang may lakas loob na manakit sa kapatid kong si Li Mingyang? Gusto niyo mamatay? Magpakamatay kayo. Pwede mong subukan. Nandito ako, huwag matakot. Hindi kami madaling tamaan. Ipagbigay alam mo sa pulis, nagbabantay ako kay Chen Fan. Huliin mo siya. Agad na tumawag ng pulis. Kuya Chen, tumawag ka na agad ng pulis. Dali, tumawag ka na ng pulis. Huwag niya siyang hayaan na dalhin. Masama talaga si Boss Liu. Sadyang nangungulekta siya ng antigong bagay sa probinsya. Matagal ko nang naririnig iyon. At sinusuportahan pa niyang pasukin nila ang mga ito. Sobrang masama ng puso niya. Siguradong nakatuon siya sa mga luma nating gamit. At sa mga reseta natin. Ang sama ng loob, bakit ibinibigay natin ang mga bagay natin sa kanila? Si Boss Liu ang gumagawa ng peking gamot gamit ang reseta. Nagbebenta ng mga luma at sirang gamit. Hindi natin pwedeng hayaan siyang magtagumpay. Ako na ang bahala, pupuntahan ko sila. Wala tayong ebidensya. Magsimula tayo ng gulo. May koneksyon si Boss Liu sa lungsod. Bodong, pumunta ka sa bayan at magtanong-tanong. Tungkol kay Boss Liu. Huwag mong hayaang malaman ng iba. Ayoko, hindi naman ako pamilyar sa bayan. Baka makita nila ako. Kung hindi ka pupunta, parurusahan ka ng 1 buwan na pagtatanim. At wala kang makakain na masarap. Sasama ako sa'yo. Sinasalubong kita. Doon sa gitna. May sumusunod. May tao. Siguradong tao ni Boss Liu. Tara na. Aontwang, maganda ang iyong burda sa nayon na ito. Ito ay mula sa palasyo. Mga lihim ng pagbuburda. Sige, pag-aralan mo muna ito. Tapos, matutunan mo muna. At saka ituro mo sa mga tao sa nayon na matutong magburda. Ang tiwala mo sa tita ay ganito kalalim. Tita, pag-aralan mong mabuti ito. Ilalagay ko ang mga burdang ito dito para ibenta. Ako ang magtatakda ng presyo at magtala. Madali kang maghagle. Malakas ang katawan ko, matibay. Kaya kong magtrabaho. Tutulungan kita, malakas din ang katawan ko. Sabi sa bayan na may nagreklamo tungkol sa atin. Kailangan report agad ang mahahalagang bagay. Maaaring mga tauhan ni Boss Liu ang gumagawa nito. Pupunta ako sa bayan para mag-report. Magpatuloy kayo sa paghahanda. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ganap na gawa sa kamay. Bumili at may kasamang maliit na borda. Bumili ng isa, may libre. Pamanang sining ng borda. Bumili ng isa, libre ang isa. Bumili at makakuha ng maliit na borda. Ang bordang ito ay ilang sentimos lang. Magandang regalo o gamitin para sa sarili. Gustong-gusto ito ng mga matatanda at bata. Bumili at makakuha ng maliit na borda, ha? Bumili ng isa, libre. Mga kabataan, may boyfriend ka ba?
Ipakilala kita sa isa. Wala akong wala. Kung meron man, ako yun. Ang saya-saya dito. Halika mga kababayan. Tingnan ko nga. Anong ginagawa dito? Halika, tingnan mo itong borda. Litset, maganda nga ang bordang ito. Gawa ito sa kamay, di ba? Tama. Ang bagal mo namang magbenta dito sa kalsada. Mas mabuti kung dadalhin ko ito sa bayan. Para maipakilala ko ito. Sige, ayos lang, ayos lang. Maraming kaibigan, maraming pagkakataon. Ipo-promote kita. Sige na. Paano naman ang hatian ng kita? Ang kita ay 70-30. Ayos lang ba? At huwag kang mag-alala sa kalidad ng aming produkto. Magde-deliver kami sa tamang oras. Ayos lang. Kaya't maaga kong binabati ang ating matagumpay na pagtutulungan. Matagumpay na pagtutulungan. Sige, napakabuti. Napakaganda, napakaganda. Nagdagdag ng 400 puntos para sa pagtutulungan ng lungsod at kanayunan. Kasalukuyang puntos 4,480. Sa hinaharap, ang ating mga borda ay ibebenta sa lungsod. Laging magiging mas mabuti ang buhay ng lahat. Dumarami ang mga order natin. Kailangan nating palawakin ang produksyon. Turuan ang mas maraming tao ng kasanayan. Ipasa ang ating mga kasanayan. Maging kayamanan ng ating nayon. Kailangan talagang mag-ingat ng lahat. Mag-ayos ng pagbuburda ng maayos. Kailangan nating lahat na magpakatatag. Basta't tayo'y nagkakaisa. Siguradong magiging mas mabuti ang ating mga araw. Magiging maayos. Tiyak na magiging maayos. Sinabi ng may-ari na may naghatid ng mensahe. Ang mga produkto ay mabenta sa lungsod. Ang mga order ay nakaschedule hanggang sa susunod na buwan. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Kumikita ako, Chen Fan. Kailangan nating tiyakin ang kalidad. Huwag nating sirain ang reputasyon. Kalidad ang pinakamahalaga. Halika, halika, pakiusap. Ito ang aming tahanan ng borda sa aming nayon. Tingnan mo, gawa sa kamay talaga. Tingnan mo, ang ganda ng pagkakabrotsa ko. Mas maganda ang hand embroidery kaysa sa machine embroidery. Mukhang totoo talaga. Ito ay isang tradisyonal na sining sa aming pamilya. Siyempre, gawa talaga ito sa kamay. Ang ganda. Salamat kay Chen Fan. Ang aming baryo ay naging isang puok na yumayaman sa pamamagitan ng borda. Tingnan mo, araw-araw maraming mga bisita ang pumupunta para magmasid. Siyempre, yung mga borda ninyo ay gawa sa makina. Bakit pa nagkakaroon ng kulay na natatanggal ang gulo mo? Huwag kang makinig sa sinasabi ng iba. Kami ay gawa sa kamay, pawang mano-mano. Ito ang aming ulat ng pagsusuri. Ang aming mga borda ay purong gawa kamay. At hindi ito madaling kumupas. Baka nandito para manggulo. Magsialis ka na. Basta tayo'y tapat sa negosyo. Hindi tayo matatakot sa mga manggugulo. Sistema ng pagpapalit, pag-upgrade ng kasanayan sa borda. Palitan ito ng 500 puntos. Kasalukuyan na puntos 3,980. Dito. Maganda, lahat kayo ay maganda ang pagkaka-embroidery. Mas maganda pa ang pagtuturo mo. Sinabi ng alkalde na maganda ang industriya ng embroidery sa aming nayon. Partikular na ibinigay sa amin ang suportang proyekto para sa industriya ng embroidery. At nag-organisa pa ng isang exhibit at benta ng embroidery. Wow, ang ganda ng trade fair. Ang ganda, Chen Fan. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang makakakita sa ating mga borda. Maaari tayong magpalawak ng ating negosyo. Tama.
Ayos lang. Sige, ano ang susunod na hakbang? Kayo ang mga pinuno ng burda sa ating nayon. Kailangan talagang pagbutihin ito. Maayos. Dapat talagang maging halimbawa tayo. Halika, halika, tingnan nyo ang ating nayon. Halika, tingnan nyo. Tingnan nyo ang burda ng ating nayon. Ang burda dito ay may kalidad ng korte. Gawang kamay talaga. Tingnan ninyo, lahat ito ay hand-embroidered. Ang mga disenyo ay mga tanawin sa probinsya. Pwede mong tingnan. Magbibigay pa ako sa iyo ng isa. Ang ganda talaga nito, wow. Ang ganda-ganda nito. Gusto ko ng 100 order, sige. Ang galing ni Chen Fan. 100 piraso. Boss, sa tingin ko, bibigyan kita ng isa pa. Tara, ate, tingnan mo ito. Napakaganda ng kalidad. Ay, ang ganda nito, boss. Maganda ito. Gusto kong umorder ng 200. Sige, dito ko na, Chen Fan, 200 ang order ko. Sa sales event na ito, nakapag-earn tayo ng higit sa 7,200 yuan. Ang galing, ang taas. Chen Fan, ang dami mong kinita. Nakapag-ipon na ng puntos. A-unlock ang kasanayan sa pagprotekta ng tahanan. Maaari nitong palakasin ang seguridad ng nayon. Ang galing. Maaari nating gamitin ang kasanayang ito para protektahan ang nayon. Pabilisin ang lahat. Kailangan maipasa ang kargamento bago magtapos ang buwan. Kuya Chen Fan, tingnan mo ito, okay ba? Hindi ko akalain na makikita ko kayo dito sa paglipad sa oras. Namumuhay ng ganitong kasiyahan. Dapat tayong magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nakakaranas kami ng ganitong magandang buhay. Chen Fan, nais naming magkasama tayo magpakailanman. Sama-sama nating ipasa ang ating mga kasanayan sa hinaharap, upang maging mas maganda ang ating nayon. Patuloy kitang poprotektahan. Protektahan ang ating nayon. Maraming tao sa lungsod ang nagkukunwaring gawa natin. Nakuha nila ang maraming order natin. Kailangan nating magsikap talaga. Mag-isip tayo ng paraan. Sobrang na sila. Kailangan nating humanap ng ebidensya para patunayan na sila ay peke. Protektahan ang ating tatak. May paraan ako. Gagawa tayo ng espesyal na marka para kay Xiupin. Pagkatapos ay mag-a-apply tayo para sa patent. Magkakaisa tayo sa trabaho. Magmamarka tayo kay Xiupin. Si Suking ang mangungulekta ng mga materyales para sa aplikasyon ng patent. Si Xiaoya naman ang mangungulekta ng ebidensya ng panggagaya sa bayan. Ihulog mo na, ihulog. May magandang balita ako sa inyo. Yung mga ginaya ang ating mga produkto ay agad na sinampulan ng Department of Trade. At ang may-ari ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Masaya ba kayo? Siyempre. Ngayon, ang mga peking produkto ay naalis na. Kailangan nating magmadali sa produksyon. At kailangan din nating tiyakin ang kalidad. Sige lang, Kapitan ng Nayon. Hindi kami gagamit ng mga substandard na produkto para ikahiya ang ating nayon. Huwag kang mag-alala, Kapitan ng Nayon. Ayos. Na-detect na natapos ng host ang pangunahing layunin. Maaaring pumili na manatili sa kasalukuyang panahon. O bumalik sa orihinal na mundo. Bumalik sa orihinal na mundo. Anong nangyayari sa'yo? Parang hindi ka na mismo, nararamdaman ko. Maaaring kailangan ko nang bumalik sa dati kong mundo. Kapatid na Chen Fan, hindi mo na ba kami iiwan? Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Huwag kang umalis. Kung aalis ka, ano ang gagawin namin? Chen, ito ang sarili mong desisyon. Nirerespeto ka namin. Chen Fan, huwag kang umalis. Chen Fan, pwede bang huwag kang umalis? Chen Fan, ayaw kong umalis ka. Umalis ka na. Ano ang gagawin ko? Nga, huwag kang umalis, Chen Fanji.
Kapag umalis ka, wala na akong mag-aalaga sa akin. Kapag umalis ka, ano ang mangyayari sa amin? Hindi ako aalis. Narito kayo. Nariyan ang buhay na mahal ko. Sa ganitong paraan, magiging mas maganda ang ating mga araw. Ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Chen Fan, tingnan mo, ito ang aking tahi, maganda ba? Sobrang ganda, ipapaskil natin ito. Ang netong kita ngayong taon ay umabot na sa 17,000. Maaari tayong magpagawa ng higit pang pasilidad sa nayon. Matututo ako ng mas marami pang kasanayan kasama ang lahat. Para sa mas masayang buhay. Ang makasama kayo sa pag-alaga sa nayon na ito, at sa mga kasanayang ito, ay ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Patuloy kitang poprotektahan. Protektahan ang ating tahanan. Chen Fan, tinulungan mo ang aming nayon na umunlad. Naipasa ang kasanayan. Ikaw ang malaking karangalan ng aming baryo. Ito ay resulta ng ating sama-samang pagsisikap. Basta't ipasa natin ito sa bawat henerasyon. Mas magiging maganda ang ating buhay. Naalala ko pa noong nasa kubo tayo. Kumakain ng hotpot na self-heating. Hindi namin inakalang ganito na kaganda ang buhay namin ngayon. Chen Fan, ito ay dahil sa iyong mga pagsisikap. Hindi ito nag-iisa kong tagumpay. Ito ay dahil sa sama-samang pagsisikap ng lahat. Sama-samang nagtutulungan. Kahit anong mangyari sa buhay. Basta't lagi tayong magkasama, ayos na iyon. Kailangan pa rin nating pangalagaan ang nayon na ito. Magkasama tayo.